tinatakot, kinagalit. Ang totoo ay sinusupil, ang wasto'y minamali. Huwag kang mag-alinlangan, kakampi mo ang kasaysayan. Kung yuyura ka ng karapatan, karapatan din ang lumaban. Doon kay nagkaedsa, bumagsak ang diktadura. Lahat ay sama-sama sa pagkakaisa. Oh, pagbabago. Abay, grabing pagbabago. Ito ba ang gusto mo? Oh, pagbabago. Oh, nagbabago. Abay, grabing pagbabago. Good morning po muli. Medyo late po tayo ng content dahil sa hindi naman traffic kailangan nung maglinis muna ng bahay. Ang paglilinis ho ng bahay ay bahagi ho ng pagturing kung hanggang saan daw yung kalinisan ng iyong kalooban. Maganda rin naman kasi kapag nakikitang malinis ang bahay, lalo pa pag may dadating na bisita, sumasalamin daw po yung kalinisan ng bahay at kalinisan ng paligid sa inyong tahanan, sa inyong pagkatao. Walang-wala na nga, tagkriwing, sabi nga nung mga kapatid nating katutubo dyan sa South. Imbaga naman na paglilinis lamang ng inyong mga tahanan, ng inyong bahay, maging hobby sana, ng pangkaraniwang padre de pamilya at saka ng mga tao na tumitira doon sa tahanan na yun. Good morning po, good morning. Ngayon po ay February 7, 2024. Magreklamo para sa ating pag-asenso. Tayo, nalulungkot po tayo dito sa kagabi ata nangyari dito sa Davao Region, na wala namang ulan at walang lindol, ay nagkaroon ng landslide, landslide na tumabon doon sa dalawang bus. Parang nasa isang terminal, biglang gumuho na lang yung lupa at natabunan yung dalawang bus na may sakay. Ang binabanggit yung isang bus nga parang mga minor yung ilang mga sakay doon. Pero ngayon tuloy yung rescue operation para doon. Na tayo doon sa ito ba yung dahilan na nung walang patumanggang pagputol ng mga puno at pagkakaroon ng mga mining, mga halos pa, sabi nga nung ilang mga tao dyan sa part ng Davao Region ay parang legal at madaling kumuha ng permit itong mga lokal at mga dalyuhang nagmimina dyan sa part ng Davao. Kaya sabi nga po natin, mukhang yung mga pagbaha, imagine niyo po, share lane lang yung tumama sa Davao. Nagkaroon ng ganitong matagalang pagbaha at pagguho ng lupa. May problema. Ibig sabihin, ang binabangkit ng mga tao nga doon, yung parang legal yung pagmimina. Legal in the sense na madaling makakuha ng permiso sa lokal na pamahalaan o sa ng Davao, yung mga magmimina, yung ng papel para
makapagmina. Eh sino ba yung mga miners dyan? Sino ba yung mga malalaking dambuhalang company ng mina dyan, nagmimina dyan sa part ng Davao? At sino ba yung yung at sino ba itong mga namumuno dyan? Siyempre, alam naman natin, halos baluarte, yung Davao region na yan, ay halos baluarte ng mga Duterte, ano? Na sinasabi nga po natin na nung presidente ang Pangulong Duterte, Rodrigo Roa Duterte, at senador, itong anak niyang si Pulong Duterte. Senador. Congressman, itong si Pulong Duterte, at senador na. Ito Bato de la Rosa, Bongo. Sinisilip ngayon ng COA yung malaking budget. Yung time ni Pangulong Duterte ay yung 51 billion na pondo na unprogrammed fund nitong si Paulo Duterte. Yun po yung sinasabi natin nung Monday. Na sana itong mga ganitong itong landslide, mga pagbaha ay maimbestigahan ng Congress, ng Senate, para malaman kung ano ba talaga yung dahilan. Kasi imagine niyo naman po, buhay, kung ang binabanggit ng mga tao dyan ay yung parang legal yung pagmimina at madaling makakuha ng mga papel, ng mga certificate para makapagmina ang mga company o mga individual, mga lokal na mga mga minero, nakakatakot po ito na mangyari din sa ibang mga lugar, sa ibang mga probinsya na pauli-uli lang. Ibig sabihin, yung dinastiya ng mga politiko na namumuno dyan sa kanilang mga bayan o probinsya. Bulok na nga ang sasakyan, bulok pa ang patakaran. Tumambay doon sa kanto. Good morning kaya Kasachi. Bito. kung kaibigan natin tampung-tampo. Yan, medyo mahusay. Nakilala ko sabi mo, Mr. Rio Topa. Mga pangako, korupsyon ay hihinto. Ang droga at ang endo, wala. Akin po ito, pamalakaya. Biyerno muna tayo. Ba ang tahimik supil ang
sa tura. Pagbabago ay grabing pagbabago. Sasakyan, hinuhuli sa daan, biglang nasi paang patakaran. Itong mga tao na pag Walang gain. imagine niyo ang pampalubag loob nila kahapon. Pagkatapos ng rally nung malayang nung rally din diyan sa Chinese embassy sa sa Kamaynilan ay ang magandang ni-report naman ay sinasabing nung nagdala ng supply itong ating Coast Guard ay sa Ayungin Shoal ay hindi hinarang hindi hinarang at sana ay magtuloy-tuloy itong maayos sa pakikipagkasundo ng itong magandang pinakikita ng China sa pagdadala ng mga supplies diyan sa Ayungin Shoal. Kawata Pero parang tinatakloban mo lang yung issue na nung last week ay yung mga mangingisda natin ay kumukuha lang ng mga shell. Para nga pong yung pinakikita nga po parang lang po parang mga parang mga parus o yung ito ba to? Ay ang ginawa ng Chinese Coast Guard ay pinigil yung mga mangingisda natin, yung mga maliit nating mangingisda at ipinatapon muli sa karagatan itong mga shell na nakuha nila sa dagat. Na tayo na ano bang serbisyo, ano bang meron talaga na nagaganap na para bang simple nga lang po kahapon sa malayang pamamahayag at sa malayang pagsasabi ng katotohanan nitong organisasyon ng pamalakaya ay pinipigil at pinipending at nag-produce pa nga po ng trapiko yung nagaganap na rally dahil nga ang ginawa ng mga kapulisan po natin doon na lang pinagdaos ng activity sa kalsada. Kasaysayan. Imagine niyo po, ano yung pinoproduce mo? Magagalit yung mga yung transport sector, magrereklamo yung mga motorista kasi nag-produce ng traffic. Ang binabanggit po ng pamalakaya, ibigay niyo po sa amin yung bangketa, diyan kami mag-program
para ma-less yung trapiko. Ay ang nangyayari po, pinag-aaway-away nyo sa simpleng usapin. Samantalang, isa naman ang panawagan na itigil ang pangimasok ng China sa West Philippine Sea. Abay grabing pagbabago. Ang gusto mo. Oh, pagbabago. Oh, nagbabago. Abay Good morning kay Boss Marty. Kay Boss Marty ng taga Sambatsus ng Yutiboro 1. Boss Marty Katapang ng Yutiboro 1 Socorro, Oriental Mindoro. Siyempre dito kay Kuya Andy Bidon ng Barangay Calokmoy, Socorro, Oriental Mindoro. Kumusta Kuya Andy Bidon? Kumusta ang pangisdaan dyan? Di na lang Kumusta yung mga nahuhuli natin dyang maliliit na palo mga lung at paitan? hinuhuli sa daan. Talaga Tito. Tumigil ang Ito yung masipag nating taga-lambat eh. Pag tayo naan dyan, pinatitikim tayo nito ng sariwang isdang tabang. patakaran. Siyempre, good morning po sa Luwarca Laison family. Ambay do Diyan sa Barangay Panggulayan, Pinamalayan. toryo At siyempre sa De La Rosa family at Grangos family. lasyo Tatay Bong kina Obito. Tita Malu. At siyempre, Pag daw ang pinakamatandang Grangos sa balat ng lupa ata. so Hindi, dito sa Mindoro. Kay Lula Daton. Kay Lula Daton, Grangos. Na ngayon ay 98 years old na ata. Ay napakalakas pa rin at napakagaling pa rin magtanim ng mga gulay-gulay dyan sa paligid. ang gusto mo. Ang presyo ng medbay ay tumataas. Anong silbi ng train kung ang sweldo'y walang gain? Manang pangako, korupsyon ay hihinto. Siyempre po, magandang umaga din dyan sa Barangay Malay, sa Austria Agdan family. At sa Manyibo family, Pangulo dyan sa Barangay Malamig. Kongreso Barangay Malamig, Calapan City. tayo. Ano ba ang dahilan ng gulo at kahirapan? Forma ba ng pamahalaan o namumunong kawatan? Mukhang tumatagal po yung usapin hinggil po dito sa PI, yung People's Initiative. Babago. At dahil dyan sa People's Initiative na yan, nagkaroon ng lamat na halos itong pamilya Duterte at Marcos. Kinukulat ang mga Pero may may mediator, may taga-ayos. Itong si Senadora Amy Marcos. martial law ay ibinalik. Naano po tayo na Galit gusto lang peking oposisyon. ay sinusunod. Wag namang atakutin. Atakutin, nahuhuli na ng ICC. Itong si Pangulong Rodrigo Duterte. At kagabi ay parang nagpahayag itong si Harry Roque. Spokesperson ng pamilya Duterte na sana maglabas itong si President Bongbong Marcos na pigilin at wag papasukin itong ICC itong ICC na huhuli daw kay Pangulong Duterte. At inamin naman ng Department of Justice na wala naman fake news daw naman yun.
yung sinasabing hulihan na yung pagpasok ng ICC dito at pag-iimbestiga ay pagturing lang daw po na pumapayag na itong Pangulong Bongbong Marcos na mag-imbestiga regarding dito sa war against drugs na pinamunuan noon ni Pangulong Rodrigo Duterte at nitong senator na dating secretary ng PNP na sa katawan nitong si Senator Bato de la Rosa. Huwag niyo hong atakutin Ang nga po nag-iisip pa ano po yan, madali pong maka-stress yan. Yung pananakot. Ito naman po sa Pangulo, dating Pangulong Duterte. Hindi naman daw po, sabi ng DOJ, hindi naman daw magkakahulihan. Pero tayo na, tayo ha. Baka ba isulat sa kasaysayan? Huwag naman sana. Awa naman. Busy nga Mga lumang Busy nga dun sa pag-iisip kung paano maihiwalay itong Mindanao sa Pilipinas. Ang balita naman ngayon ay yung hulihan ng ICC. patakaran. Wag po, wag. Nakakaawa po, nakakaawa. Diba ikaw mo? Paring Tumambay doon sa kanto. Dyaryo. Naano po tayo na sa kabila ng samot-saring mga problema Asyo utang. ng Pilipinas, lalo pa nga at ito nagkaroon ng malawakang pagbaha at landslide dito sa Davao Region. At ito pa pong problema natin, yung patuloy na pagtaas ng presyo ng mga bilihin, although sinasabi ng ibang ahensya ng gobyerno na bumagal itong inflation. Pero tumaas naman ang inflation, bumilis naman ang inflation sa bigas. Kung ang sweldo'y wala. Hindi matutukan ng ating mga lingkod bayan, ng ating mga namumuno sa ating bansa, yung mayor na kinakaharap na problema ng bansang Pilipinas. Imagine niyo po, ang pinag-uusapan ay itong PI, yung People's Initiative, para dito sa Chacha, para dito sa charter change, para amyandahan itong 1987 Constitution, baguhin yung forma sa economic provision, at ikalawa ay yung political amendment o yung pahabain yung term ng itong mga lingkod bayan na ito. Wag naman po wag na nating wag nating ipagsiksikan, wag nating itulak. Bagkos ay matumutok po tayo doon sa mayor na problema. Sa mayor na problema ng ating bansa. Una, yung seguridad. Yung West Philippines nga, yung sinasabi ko nga po sa inyo, yung problema ng mga mangingisda, yung mga kapatid nating mga mangingisda, yung problema ng mga magsasaka, na kung kailan aanin na, at may harvesting season na, ay saka naman magpapalabas itong DA, itong ating bansa, itong ating gobyerno, na kailangang umangkat ng bigas. Ano po ba ang ginagawa nyo talaga sa mga kapatid natin magsasaka? Ito ba ho talaga ay pagpatay na o pagkitil sa kanilang kabuhayan at buhay ditong mga kapatid nating mga magsasaka at mga mangingisda? Kakampi mo ang kasaysayan. Hindi nga ho natin napag-uusapan pa dito yung matagal nang hinihingi nitong mga manggagawa na itaas ang sweldo ng mga kapatid nating mga manggagawa. Lahat ay sama. Nasa na yung sektor ng mga magsasaka at sa itong sektor, itong ating mga katutubo na humihingi na ibalik sa kanila yung lupang ninuno. Pigilan itong malawakang pagmimina sa bansa na nagiging sanhi ng
ng pagbaha at ng landslide na ikinakikitil ng buhay at ari-arian ng mga mamamayan. Nasa na itong dagdag na sweldo, dagdag na salary ng nitong mga nananawagan, itong ating mga kapatid na mga guro sa ating bansa na humihingi ng dagdag na sweldo para sa kanila na nawawala yung ating mga lingkod bayan kuno sa mayor na problema ng bansa, ng mga mayor na problema ng sektor ng ating bansa. Tayo nawala na yung sinasabi nga po natin last nung Monday, nung Saturday. Yung proficiency level nung sa pinang-edukasyon, yung proficiency level ng math, science at English yung sa pag-aaral ng mga bata parang patuloy na na bumabagsak at kulelat nga po tayo sa usapin ng edukasyon yung bansa natin dapat po yung ilan sa mga mayor na tinututukan natin yung problema sa West Philippine Sea na ang mayor na tinatamaan itong mga kapatid natin mga magsasaka. Tutukan po natin itong El Nino, ito na sinasabi ng Department of Agriculture at ng Pag-asa na tatagal pa hanggang dito sa hanggang pagsapit ng Marso. Para sa ating Hindi natin tutukan itong patuloy na nangyayari sa Davao Region na landslide at mga pagbaha. Sana doon tumutok muna itong Senate at itong Congress para sa pag-imbestiga at pagtukoy doon sa mayor na problema talaga ng mga mamamayan. Ang nagiging problema po kasi ngayon ng nitong legislatura at saka ng Congress at ng Senate ang pagtutok lang po ay ayon doon sa interes nung iilan. manang Kahit nga po yung paghati ng Mindanao yung yung sinasabi nitong si Senator Congressman Pantaleon Alvarez nitong si dating Pangulong Rodrigo Duterte na ihiwalay itong Mindanao sa Pilipinas ramdam naman na may mga personal interest itong dalawang taong ito. dahilan ng gulo baba ng pamahalaan. Mahirap po na kaya po siguro ako panawagan ko itigil na po yung itigil na yung People's Initiative na yan, itigil na yung mga ngayon po iimbestigahan ay sino ba talaga ang sumusuporta, sino ang nagpondo dito sa People's Initiative na ito. Sino ba ang sumasang-ayon ng mga kongresista? Ilito, lahat pinatatahi. Ba't hindi ho natin tutuka? Investigasyon. Ano yan? Pinababagal mo talaga pinababagal mo yung proseso ng mayor na pangangailangan ng iyong mga mamamayan. Puro ka investigasyon, hearing, ano pa to? Nakito patutyadahan, tawag pipon. Tukuyin natin yung mayor na problema ng ating bansa, yung kahirapan. Ito pang mga kalamidad. Ba't hindi natin pag-usapan itong nangyayaring climate change? Ba't hindi natin pag-usapan itong pagbaha sa Davao Region? Sino ba ang salarin dyan? Sino ba ang sangkot dyan? Bakit hindi natin pag-usapan itong West Philippine Sea security po natin ito threat po ito sa atin Lalo pa yung mga nababalita mga hacking ng mga ng ilang mga mahalagang department dito sa ating bansa. Kahit nga yung Office of the President
ay may ay tinangkang ihak yung ano, yung linya, ano? Natatakot tayo na ito ay ano, security threat sa atin. Although nagpahayag na yung DICT na parang Chinese company yung nagtangka mag-hack. Pero tinatanggihan naman ito ng Chinese government yung ganitong ano. Pero ang tinatanggihan po parang Chinese company yung nagtangka mag-hack doon sa opisina, sa office ng presidente. Nakakabahala po ito na dapat sana ito yung sinisecure natin kasi sabi ko nga kanina, security threat itong nangyayaring ito, lalo pa doon sa West Philippine Sea. Tila Ay, ang mayor na nagsasuffer po nito ay itong mga kapatid nating mga mangingisda. At itong sektor ng mga pagsasaka at ng mga manggagawa. na naman, bulok na nga ang sasakyan. May problema pa nga po tayo dito sa PUB modernization na ano sabi, 100% daw ay na-consolidate na. Pero tuloy-tuloy pa naman po. Sino ba nagsasabi ng totoo? Nasilip ko sa dyaryo ang ating teritoryo. Binigay na sa Chino. Ang sabi ng palasyo, utang ng loob ito. Wag daw tayong magreklamo para sa ating pag-asenso. Oh, pagbabago. Oh, nagbabago. Anong klaseng pagbabago? Ito ba ang gusto mo? Ang presyo ng metbayay. Yung Anong tayo sinasabi natin yung lamat, ano, nagkaroon na ng lamat itong pamilya Duterte at itong Marcos ay nakakaano na rin pong ano, isipin mo mga iginagalang nire-respetong mga tao dahil sila ay mga naihalal na pinuno ng bansa gusto ng ay bigla-bigla ay sasabihin ng dating Pangulo Duterte na involved sa drugs itong si Bongbong Marcos. ano ba ang Ito namang si Bongbong Marcos ang binabanggit ay baka high lang sa iniinom na gamot na pain reliever, itong fentanyl, itong si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Imagine niyo po yung mga ganun po na ano bang focus na talaga nitong lipunang ito? Saan ba talaga ito? Ito ba ay tunggalian na lamang sa pagitan ng fentanyl at polvoron? Nakakabahala, nakakatakot na nakapaghalal po tayo ng mga tao na nanungkulan sa ating bansa ng ganito. Ganito ang pinag-uusapan, ganito ang patutsadahan. Tayo ay hinati-hati. Hindi kaya nagalit ang ganito si dating Pangulong Roa Duterte ay at nagmistulang oposisyon or peking oposisyon ay dahil hindi nabigyan ng posisyon. Sabi nga nung ilang mga broadcaster, ilang mga mahuhusay din naman nating mga yung ginawa daw ni Pangulong Duterte pwede nang sampahan ng kasong defamation o oral defamation na paninirang puri. pagkakaisa? Pero hindi naman ito ginawa ni Pangulong Bongbong Marcos dahil siguro naririndi na rin. Pero kung sa time ito po ni Pangulong Duterte ay dali ka. Tsak na pakikilusin agad ang PNP at ang kanyang ang AFP para hulihin kung sino man itong naninirang puri sa Pangulo dati ng bansa sa katauhan ni Duterte.
Ano po yan tama yung weather lang yan panapanahon lang yan dumarating din po kasi talaga yung punto na sabi nga natin, maalam yung maalam yung Diyos. Maalam yung Panginoon na hindi habang buhay ay tama ka ng tama. Kahit pansinin natin kahit nga dito sa atin sa probinsya natin hindi lagi-lagi ay Pasko. Na feeling mo lagi ay wala ka ng kataluhan, nag-iisip din kasi ang taong bayan. Dapat ito aral po ito dito sa ating mga sa ating mga matatagal na ring lingkod bayan dito sa ating lalawigan o sa ating sa lalawigan ng Oriental Mindoro. Nasira Na sana hindi araw-araw ay Pasko. Hindi laging Buenas, Natututo rin ho ang tao, Ay yan ho nananawa din ang mga tao. Kaya wag masyadong ang feeling mo sa sarili mo ay ay Diyos. Baka po magalit talaga. At sa mga susunod na laban ninyo kala nyo dalin-dali ng laban. Yung pala naman ay dugahidin. senso. Pagbabago. Kaya siguro aral po ito sana yung mga lokal na mga lingkod bayan natin dito sa ating lalawigan, matuto tayong respeto natin yung tao. Tao pa rin ho masusunod yan Hindi naman ho kayo yung iba nga sabi pera-pera. Hindi ako masyadong sampaltaya dyan. Tao pa rin ho ang masusunod dyan. Hindi usapin ho yan ng pera-pera. Ang usapin ho dyan ay taong bayan pa rin ang masusunod. Baka nga yung iba ho ang gagawin tatanggapin lang yung pera ninyo kahit pa kayo mamili ng boto. Tatanggapin lang ho yan pero ibang aboto dahil asar na po sa inyo. Palit-palit, bago-bago. Ang gusto ng Pangulo at mayorya ng Kongreso, Kumusta po? Kumusta sa lalawigan ng Mindoro? federalismo na Mukhang mukhang plumaplangketa na uli yung ilang nagnanais para sa midterm election, sa 2025 midterm election. pamahalaan o namumunong Ito, ano sabi dito? Dapat nangang makasuhan. Dapat makasuhan itong dating Presidente Duterte. Ayun, yung paninirang puri, yung binabanggit na adik kasama sa listahan ng narcolist ng PDEA, itong si Bongbong Marcos. Ay dapat daw makasuhan ng paninirang puri itong si dating Pangulong Roa Duterte. Huwag kang malilito. Ang may sabi po ay si Adolf Lorey. Ihati Good morning po sa inyo. ako't ginagalit. Ang totoo ay sinusupil. Ang wasto'y minamali. Ano bang meron dito sa Oriental Mindoro ngayon? Mukhang dumadami. Ako, matagal ko na nakikita yung mga tarpaulin dyan, yung ilang mga tarpaulin. Tarpaulin ng abogado, tarpaulin ng senador, tarpaulin ng pagbati ng happy anniversary, tarpaulin ng happy fiesta. Matagal ko na nakikita yan dyan, Kung yuyurap ka ng karapatan. At syempre, good morning. Good morning kay Sir Edwin Henteroy ng poblasyon 1, Nauhan. Kakaisa. At syempre kay Kuya Rodel Kuya Rodel Hinabe at sa Ilagan family ng barangay Bangkuro, Nauhan. Pagbabago. Siyempre kay Boss Dan Jeremia ng Bangkuro, Nauhan. Magandang umaga po sa inyo. Sana po ay lagi kayong ligtas at malayo sa anumang aksidente or insidente. Tayo po hindi tayo nananawa sa paalala dito sa Mabuhay Mindoro na lagi-lagi po
ito, papatindi na ho yung init, ano? At medyo yung dating lamig, pero may lamig pa rin ha, sa madaling araw. At minsan kumukilimlim ang panahon dito sa ating lalawigan. Regular po na magdala tayo ng mga damit, ng mga kasuotan na para diyan, ano, payong, sombrero, tubig. Tayo dito sa Mabuhay Mindoro ay yung patuloy ang ating paalala na itong pabago-bagong klima, itong global warming na nagaganap sa mundo ay magdudulot ho ito ng sakit sa ating sa ating mga alagang hayop, sa tao at kahit sa mga halaman. na naman Kaya ang atin, mahalin natin ang kalikasan, mahalin natin ang buhay. tumambay doon sa Wala na po tayong oras next Monday po kantoryo. sa ating programa Mabuhay Mindoro. Ang sabi ng At syempre, antabayanan nyo rin po kami. Lagi-lagi, tuwing Sabado at Linggo ni Sir Ed Mancera sa aming programang Saktong-Sakto Lang tuwing alas 9 hanggang alas 10 ng umaga. At dito sa Mabuhay Mindoro every Monday and Wednesday. Monday 10 to 11 and every Wednesday 9 to 10 AM. Shoutout daw po sa Tobias family dyan sa Santa Rosa, Bako. Santa Rosa 1 Bako. Pinang train. Magandang umaga po sa De La Chica family, sa Makaraig family, at syempre sa Tobias family dyan sa Santa Rosa 1 Bako. At syempre sa aking mga tiyuhin dyan sa Barangay Lumambayan, sa Ninong Dante at Ninang Ining. Magandang umaga po. Ito po ang inyong lingkod, Omar Clerigo po. Kami po ay bumabati at naglilingkod sa Diyos, sa kalikasan, sa bayan at mamamayan. Magandang umaga po. Ano ba